Amen. Ah, Bago natin basahin ang salita ng Diyos at tayo mapag-pray, I'd like to extend my thanks, personal pong pasasalamat sa inyo pong sacrifice, sa inyo nga pong cooperation para po sa ating Bible conference. Hindi ko man nakita lahat ng inyo nga pong mga sacrifices, but you see, the main reason for a Bible conference is encourage people to have a copy of the Bible, the King James Bible, read the Bible. Karon tayo talaga. Kasi dyan po nag-umpisa ang buhay natin. Kaya po may simbahan, Christian Bible Baptist Church, dahil po sa King James Bible. Noon po nag-umpisa ang simbahang ito ay isang mangangaral galing pa sa San Pedro ay pumunta dito para ipangaral ang kanyang salita ng Panginoon. The King James Bible, hanggang ngayon po yun pa rin ang gamit natin. At yan po yung paraan para tumawag talaga ang Panginoon. Kaya nga siya tumatawag. Bawat isa sa atin po ay bunga ng salita ng Diyos na naipahayag. Kaya po narinig natin, and then we have come. Kaya pag tayo po pumupunta sa bahay-sambahan ng Diyos, it's actually because of the Word of God. Although yung iba marahil nag-umpisa sa curiosity. Sino dito na curious lang sa makapunta na nga? Kasi invite ng invite. So you came here for curiosity's sake. Meron naman na narinig yung salita ng Diyos, talaga naligtas siya. And he wanted or she wanted to go to a church where he can listen to the Word of God. Tayo po ay nagpapasalamat. Nonetheless, for 42 years, yan po yung ating ginagawa. Amen? Kaya ang primary talaga, lalo na sa mga bisita at mga bago. Kaya ito pong pulpit na ito ay nandito sa gitna kasi yun yung pinakadahilan bakit tayo nandito. Ang pulpit inilagay sa gitna para lahat ay makinig. When the pastor comes and opens the Bible, we will listen to the Word. And then, hayaan natin na as the Word is preached, hayaan natin na ang Panginoon, kausapin tayo somewhere sa message. Iba't iba pangangailangan natin, but the Lord knows what we really need. So tayo po ay magbuklat ng Bible sa John chapter number 1. At atin pong tinitingnan ang ito pong book of Matthew, Mark, Luke, and John. Tawag po natin ay mga Gospels. The book of the Gospels. Kasi dito ipinakita yung buhay ng Panginoon when He came on earth, the life of Christ, and then His sufferings and death, and then His burial, and then His resurrection. At yung kanya pong ascension. Yan po yung life of Christ. Kaya gospel. Yan po yung good news. Yung pinaka-dahilan bakit tayo naligtas is because of the gospel. Christ died for our sins and then He was buried. Mahalaga po yung bahaging yun. Kailangan siyang ilibing. Tanda na talaga siya ay namatay. Not just clinically dead. Marami kasi yung namatay pagkatapos ay biglang nagkaroon ulit ng pulso, di ba? Kaya sasabihin natin, milagro, pangalawang buhay ko na ito. Sa totoo, that's just clinically dead. Still alive. Pero kailangan yun, burial na yan, para patunayan na talagang patay na ang Panginoon. Bodily. And then after 3 days, muli siyang bumangon. Miracle po yun. So, the Gospel. So yung book na yan, Matthew, Mark, Luke, and John, actually speaks for the details of all those things. Kaya ngayon, tinitingnan natin isang bahagi
Yung bang mga when He was here on earth, gusto nating tingnan yung mga conversation ng Panginoon sa mga tao na kagaya natin. Kasi nakikipag-usap ang Panginoon sa atin. And dahil wala na siya, nasa langit na siya, ipinatala niya ang kanyang mga sinabi at yung mga tao mismo tinukoy niya. So we can also, associate ourselves. Ibig sabihin, kung si Pedro kinausap niya, kakausapin din ako kasi wala namang difference si Peter sa atin. Kung si Mary, kinausap din niya, then he can also talk with us. If he talks with a sinner, just like Zacchaeus, then he can also talk with us. So, we understand that every word of God is the whole Bible. Pero ang tinitingnan lang natin is the words of Christ when He was on earth physically. At binibigyan po natin ng pansin because it is the Word of God. And nawa ay may natututunan tayo and then we would get what He wants us. So tingnan natin, nandun na tayo sa pakikipag-usap niya kay Nathaniel. Last time, yung pakikipag-usap niya sa ibang mga kay Philip, kay Peter, and the others, ngayon ay kay Nathaniel. Tingnan po natin verse number 46 or 45. Ready? Go. Philip findeth Nathanael and saith unto him, We have found him of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And Nathanael said unto him, Can there any good thing come out of Nazareth? Philip saith unto him, Come and see. Jesus saw Nathanael coming to him, and saith of him, Behold, an Israelite indeed is no guile. And we have already talked about that. Amen? Verse number 48. Nathanael saith unto him, Whence knowest thou me? Kailan mo ako nakilala, nakita, know is nakilala talaga ng husto, no? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. At nais ko pong tingnan natin ang mga kakatagang yan. Nakita kita. I saw thee. Verse number 49, Nathanael answered and saith unto him, Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel. Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? Thou shalt see greater things than these. And he saith unto him, Verily, verily, I say unto you, hereafter you shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Muli po, pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang inyong salita na amin nga pong titingnan at bibigyan ng pansin ngayon. That you saw Nathanael, that you saw each one of us, na nakita mo po kami. Bago pa man, kami ay napansin ng iba. But you have already seen us. Kaya hinihiling ko po, Panginoon, na sa umagang ito, we could understand your presence. Pangunahan mo po ang inyong lingkod sa pangangaral. Balayan mo rin po, Panginoong Diyos, ang awiting ihahandog na patuloy magbibigay nga sa amin.
ng encouragement para maintindihan namin lalo ang inyong pong salita. Maraming salamat sa pagkakataong ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, please take your seats. I would love to tell you what I think of Jesus, since I found in him a friend so strong and true. I would love to tell you how he changed my life completely. He did something that no other friend could do. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. All my life was full of sin when Jesus found me. All my heart was full of misery and woe. Jesus placed his strong and loving arms around me, and he led me in the way I ought to go. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. Every day he comes to me with new assurance. More and more I understand his words of love. But I'll never know just why he came to save me, till someday I see his blessed face above. No one ever cared for me like Jesus. There's no other friend so kind as he. No one else could take the sin and darkness from me. Oh, how much he cared for me. Amen. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa awiting yan. Thank you very much. Yan po yung unang solo ko rin sa simbahang ito. Many years back, centuries past. Ang nagpapasalamat sa Panginoon. You know, when we look for friends, minsan talaga kasi, no, kailangan yan eh. Ang tao, kailangan natin ng relationships. And so we look for many kinds of relationships. Kaya mga bata, di ba? Kung kayo ay nagtatampo sa mga magulang, doon sa bahay, sa mga kapatid, kaya kayo napapabarkada eh. Tapos mas gusto mo yung kabarkada mo, lalo na pag hindi ka sinasaway. Yung gusto mo lang yung gawin sa buhay mo. Kapag merong mga kumukontrol sa buhay mo, naaasar ka, hindi ba? Kapag merong pumapansin sa mali mong gawi, ay ayaw mo yun. Kaya ang gusto mong kasama, yung laging, yung ikaw ay ayos lang.
Oh, kaya bilang mga anak ng Diyos, dapat naintindihan natin na tayo, yung pagtanggap natin sa Panginoon is forming a new relationship. Bagong relasyon sa Panginoon. Kaya yung kung nandito ka at hanap ka ng mga karelasyon sa buhay mo, ay ang pinakamaganda ay i-build up the relationship that you have with the Lord. Because He has given everything. He's a friend that sticks more than a brother. Hindi ka ililigaw, hindi niya sisirain ang buhay mo. Maraming mga tao, yes, we may feel comfortable with them. Pero kung ilalayo ka sa kalooban ng Diyos, that is a bad relationship. Oh, kahit masaya kayo, kahit pasama-sama yung mga barkadang yan, pero kung yung barkadang yan maglalayo sa kalooban ng Diyos sa buhay mo, that peer, yung kabarkadang yan, yung kaibigan mong yan ay masamang impluensya sa'yo. Dapat ang barkadang yan, yung kaibigan na yan, ay magtuturo sa'yo to go back to the will of the Lord. Nakikita mo na yung kalooban ng Diyos. Are you saved? Ang mga kausap ko ba ay mga ligtas? Kayo ba ay may relasyon sa Panginoon? Kapag may relasyon ka sa Panginoon, take your seats. Pag may relasyon ka sa Panginoon, kailangan ang i-build up mo ay yung relasyon na yan sa Diyos. Because that is a relationship that goes beyond the grave. Yung mga relationship natin dito ay mapaparam lahat. Pero yung relasyon natin sa Diyos, it would get us into eternity. Walang hanggan ho yun. Kaya kung sisirain yan, buhay mo, nonetheless, ay lumayo-layo ka na, kapatid. Tatawagin kitang kapatid. Kasi tumanggap ka na sa Panginoon. Kaya kapatid na kita. At kung kapatid kita, bigyan mo ako ng karapatang magsabi sa iyo na mali na yung dinadaanan mo. At pwede ba bigyan mo rin yung pagkakataon sarili mo sumunod ka naman? Wow, tingnan mo, yan, yung pagsunod, medyo na yan eh. Uulitin ko. Bigyan mo ako ng karapatan kung ako ay kapatid mo sa Panginoon to tell you what is wrong. At bigyan mo rin ng karapatan na ito ang daan at iyon ang dapat mong sundin. Amen. Okay. Kasi yung atin pong pag-uusapan ngayon ay napakahalaga. Sabi ng Panginoon ay saw thee. Nakita kita. Yan ay napakahalagang mga kataga. Yan ang salita ng Diyos ngayon. Amen. I saw thee. I, Jesus Christ. Nakita kita. Thee. You know, yung Bible, very specific. Bata, makinig kayo sa akin. Kayo maglaro. Yung salitang the, specific. Kapag yung salita kasing you, pwede kayong you. General. Kaya pag sinabing ikaw, pero pag sinabing ikaw, that is the specific. So when Jesus said, I saw thee, specific, ikaw yun. Hindi lang ako, ikaw yun. Bawat isa na naririto, yun, thee. Nakita ka ng Panginoon. Sabi na, I saw thee. Ito po ay hindi lang nakita ng kanyang eyesight, pero ito po nagbibigay sa atin. It reveals to us the heart of the Savior.
And what is His heart in these words? Maririnig po natin kasi yan. Mababasa pa natin sa scriptures or in the Gospels. When Jesus saw, I saw thee. When Jesus saw, every time Jesus looks at someone, He saw some other things that others fail to see. Pag nakikita tayo ng Panginoon, kasi yung nakikita ng iba sa atin, marahil ay hindi totoo. Amen? Parang, ngayon, parang kang interesado, di ba? Pag tinignan mo yung katabi mo, parang interesado makinig, tama? Pero ang Panginoon, nakikita pa niya ang mas malawak. Amen? Pwede ka kasing tumigil pag sinabihan mo, makinig. Tama? So kaya, akala mo, nakikinig na. Pero, iba yung tumatakbo sa isipan. But Jesus sees something that I may feel that others fail to see. Others usually saw the crowd, ang daming tao. But Jesus sees the individual. He saw the souls of man. Yung hindi makita ng tao, it's the soul. Kahit man sabihin kasi natin, oy, kita na yung kaluluwa mo. Ano ba yung sinasabi ng mga magulang natin? Kita na yung kaluluwa mo. Ano ba yun? Yung kita yung kaluluwa. Diba? Nasasabi na ba yun noon ng nanay mo? Ano yung kaluluwa na yan? Sa mga babae kasi ginagamit yun, di ba? Yung pusod. Pag nakikita na yan, sasabihin ng mga magulang, oy, kita ng kaluluwa mo. Pag nakita yung kilikili mo, oy, kita na kaluluwa mo. Ano ibig sabihin yung dapat kasi nakatago? Yan kayong mga babae, dapat talaga nakatago yung katawan para hindi kita kaluluwa mo. But God sees more than that. It's the real soul. Others saw sinners, but Jesus saw that He needed grace. Kapag nakikita tayong kasalanan yan eh. So ayaw natin. But Jesus saw them as somebody else who needs the grace of God. Kaya hindi naman pag nakikita natin ng mga, ay talagang ayoko yung kausapin. Baka nagpagnanakawan ako, baka bugbugin ako. But Jesus saw them as sinners that are needing the changed life. Paano ka tumingin? Kasi minsan tayo tumingin sa mga tao. Kaya mo nire-respeto kasi magandang sasakyan. Tama? Oo. Kita ko yan nangyari na sa amin yan sa Las Piñas Nung ako mag-isa nagvi-visit, lakad lang ako sa isang sa BF Homes yan. Homes. Nagpunta ko doon sa BF Homes. No, Pilar. Kaya mga yan, mga mayayaman, nagaganda ng bahay. Isang street na ganyan. Salitan, magagandang mga bahay, talagang matataas. Bawat isa yan, talagang kinatok ko mag-isa. Kakatakuin ko talaga. At siyempre, kung may doorbell, hindi doorbell ko, siyempre. Ano naman kakatok ka pa rin, wala naman. Hindi nung doorbell ko talaga. At kinatanong ko andyan, kayo po yung may-ari ng bahay? Sabi, hindi po, katulong lang ako. Kausapin ko po yung may-ari ng bahay. Nandyan ba yung boss mo? Tinatawag. Nung malaman-laman ako, sino ka? Sabi sa akin, ay, ako po si Pastor. Ako po si Brother Arnold Vallejo sa Christian Bible Baptist Church. Kilala ba kita? Nagpapakilala ko sa inyo. Para sa salita ng Diyos. Tapos babalibag na yung mga pintuan. Ganyan. Di bale, ito po yung salita ng Diyos patungkol po sa pagpunta sa sangkalangitan. Kasi kayo po yung makasalanan at sabi ng Diyos ang makasalanan, pipreach na ako sa labas. Bawat bahay yan, mapupuntahan mo. Naglalakad, kaya walang namamansin. Minsan, sabi ko, ano kaya, dalhin ko yung aking Hyundai Grace na bigay ng tatay ko. Dinula ko.
drive ako doon. Pag binuksan ko yung bintana, andyan ba yung ano? Ay, aba, pambihira. Nag-good morning pa sila. Pag may sasakyan ka, sana mas maganda pala sa sasakyan ko noon. Dapat ay papapasukin pa ako sa bahay. No? Mga tao talaga kasi natingin sa panlabas. Pero ang Diyos natingin talaga more than what we can see. So, bilang mga anak ng Diyos, dapat matutunan natin paano ba tumingin ang Panginoon. Amen? Paano ba siya tumingin sa tao? Paano ba siya tumingin sa mga pangyayari sa buhay? Paano ba siya? Dapat po, kung ikaw ay anak ng Diyos, anak ka ba ng Diyos? Kala ko tulog ka na eh. Okay, take your seats. Kung anak ka ng Diyos, dapat matutunan mo tumingin ayon sa pagtingin ng Panginoon. Okay? So, number 1, Jesus, I see a person. I saw thee. Hindi lang nakita ng Panginoon ang taong nakaupo doon sa fig tree. He saw Nathanael. He knew him. He knew his character. He knew his sincerity. He knew his life. He knew his future. Remember when he said, "Behold, an Israelite in where there is no guile." Kilala niya. Kilala niya yung pagkatao. Kinikilala niya yung pagkatao. Kinikilala niya hindi lang yung panlabas, kundi hindi lang niyo nakikita yung kasalukuyang kanyang ginagawa na nakaupo doon sa fig tree, but he saw his character, his life, his past. Alam mo yung naintindihan ko rin yan? Then I started talking with people. I asked them, at kung minsan kaya mo sila, mas lalong napapamahal sa kanila at na ipagpe-pray mo sila, when you know their history, pag nakikita mo. May bina-Bible study nga ako, tinanong ko, kumusta naman sa pamilya niyo? Ang dami pala niya problema. Kaya mas lalo ko siyang inaipagpe-pray. Do you know why? Kasi mas malaki pala problema nitong batang ito kesa sa akin. Mas malaki pala problema ng taong ito kesa sa marami sa atin. Because that is what we fail at one glance. Kaya nga wala tayong interest sa mga tao. Hindi mo naman talaga sila kilala. Nakita mo lang. Parang sinasabi nga sino nga yun, si Pastor? Nakita mo lang yung kotse, BYD. Kasi kayo, wala kayo nung Bible conference eh. So yun lang yung nakita mo. Pero hindi mo nakita yung istorya. Parang marami sa atin, nakita rin natin magandang building, nakita rin natin. Pero hindi makita kung saan sila nagdaan. Naiinggit tayo sa mga taong kagaya nito, pero hindi mo alam yung mga pinagdaanan nila. Na hindi mo nakita yung kanilang paghihirap bago nila ma-attain yung bagay na yan. Lahat ng kanilang pagtitipid, lahat ng kanilang disiplina sa katawan para lamang ma-attain yung kanilang kung anong meron sila. You see, he saw the person. Hindi lang niya nakita yung panlabas, but he saw his character. Nakita niya din yung future. Kung minsan, pag tumingin tayo kasi doon sa tao, parang, anong magagawa nito sa buhay? Ay, bata lang itong malikot at makulit. Di ba, Lance? Maupo ka ng maayos, Lance. Yan, magpapastor ka pa naman. Makikita natin yan. He saw. Kaya nga sabi ng Psalm chapter 139, tingnan po niyo, Psalm 139. Psalm 139,
verses 1 to 3. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. O Lord, Thou hast searched me and known me. Thou knowest my downsitting and mine uprising. Thou understandest my thought afar off. Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my... Ganyan tumingin ang Panginoon sa tao. That's why He does not. He is a good judge. Pero tayo mga judgmental. Bilang mga mananampalataya ay dapat talaga mag-level up tayo sa pagtingin. Sa mga taong katabi natin, sa mga taong makakatok natin, sa mga tao na makakausap natin, do not judge by its cover. Know the person. In fact, sabi nga ng Panginoon kay Jeremiah, before I formed thee, I knew thee. Bago ka palang napormahan, bago ka palang maging isang nilalang, kilala na kita. Kaya po, bilang mga anak ng Diyos, dapat ay magbago tayo ng mga ugali ngayon sa ating panahon. Amen? We often define people according to their past, but Christ sees the future. Kaya huwag tayo pong mag-judge sa mga tao. Amen? Let the Lord do the job. Let's just do what we can. And see them as a person. Yes, he has a past. He is a present. But he has also a future, and that future depends upon the Lord. Kung ikaw ay anak ng Diyos, are you a child of God? God has a plan for you. God has a plan for you. Thank you. Merong plano ang Panginoon. Hindi ko kita yun. Pero kita ka ng Panginoon. At kung ikaw ay anak ng Diyos, na may plano ang Panginoon sa buhay mo, may plano rin siya sa iba. Kaya wag mong guluhin yung kanilang buhay. Dahil anak yan ng Diyos, wag mong sirain ang kanyang buhay. Alam mo, naglilingkod sa Diyos yan. Kung nagsuko ng buhay yan sa Panginoon, wag mong sisirain yan. You must encourage that person to grow to the Lord. You must warn the person. Masama na yung tinatahak mo. Because has a future for God. Hindi natin pagmamayari ang tao. It's only God. Amen. And let's see that according to the eyes of the Savior. Amen? Pangalawa, the eyes of Jesus not only sees the person, but He sees the need. Tingnan po ninyo sa Matthew chapter 9, verse number 36. Anong sabi ng Panginoon? Matthew chapter 9. Alam po ninyo, kahit ang isang pastor, I cannot say that I own the lives of the people. I only preach the Word of God. And I am grateful to preach the Word of God, and when people follow it, then as I followed my God and His Word, His will, Matthew chapter 9, verse 36, sabi ng Panginoon, verse number 36, but when He saw the multitudes, He was moved with compassion. He said, people see how great a good crowd is. But Jesus sees the need. Jesus said, tingnan po niya, verse number 36, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no... Bakit ho? Kanya-kanya yun. Kasi pangarap nito, gusto niyan. But there are no shepherd.
Walang totoong nagmamalasakit sa kanila. Akala natin ang pera nagmamalasakit sa atin. Akala natin profesyon natin ang nagmamalasakit sa atin. Akala natin yung barkada natin gas kasi nga masaya tayo. But God sees more than that. The need. He sees that these sheep have no shepherd. And are fainting. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, there is that need in the heart and in the soul and in the spirit. And God sees that. He sees the need. Tingnan niyo sa John chapter 5 verse number 6. John chapter 5 verse number 6. When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole? Ang mga tao nakikita nila na may sakit. Andun, maraming may sakit. Nakita lang nila. But Jesus saw this man. And he's suffering for 38 years. Kita niya na naghirap itong 38 years. Yung iba, it was just a common sight, for he was there for 38 years. But Jesus saw his suffering. Yung paghihirap niya, yun na nakita ng Panginoon, paghihirap ng mahigit 30 taon na nangangailangan. Tingnan niyo sa Luke chapter 7. Luke chapter number 7. Luke chapter 7. Luke chapter number 7 verse 13. Anong sabi ng salita ng Diyos? And when the Lord saw her, He had compassion on her and said unto her, Weep not. Sino yung nakita niya? Ito pong widow woman. Verse 12, Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and much people of the city was with her. You see, when Jesus saw, hindi lang yung namatayan ang kanya nakita, pero nakita niya yung mag-isang bumabata sa buhay niya. A widow woman, and now losing again another child. Maybe her only family. Yun ang nakita ng Panginoon. Kaya kung minsan pag ako'y napunta rin sa mga patay, kaya sanay tayo, ano nakikita natin pag may patay? May kape. May tinapay. May kwentuhan, nandun ang mabarkada, may reunion. Di ba masasaya? Pero kahit kailan natin nakita talaga pumunta doon sa namatayan. Sa nagmahal. At kinamayan natin sila. At in-encourage natin sila because we saw only a dead corpse. And then we saw a coffee table. And then, may ugali pa tayong Sharon. Kaya pag uwi, masasaya. Busog na, may baon pa. Kaya, may patay ngayon. Wow, ang daming sinasama. But honestly speaking, bilang mga anak ng Diyos, dapat po ay matutunan natin to see more than the dead corpse. Kasi ganun tumingin ang Panginoon. Kaya nga, biro mo yan, nung makita ng Panginoon, pinansin niya. Pwede namang hindi na niyan pansinin, sikat na ang Panginoon eh. Many people are coming to Him, pero nagpunta siya doon. Dahil nakita niya yung pangangailangan, a broken-hearted widow. Tingnan niyo, sa Mark chapter 2.
Mark chapter number 2. Verse number 5. When Jesus saw their faith, He said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. When these people, dala-dala nila yung may sakit, yung may, palsy, yung a stroke patient. Kaya nga ho, nakalagay siya sa stretcher. Dala-dala ng 4 na tao. Pagkatapos umakyat pa sila doon sa bubong, binuksan nila yun para mailagay doon sa paanan ng Panginoon. Anong mga nakita ng tao? Mga nakita ng tao, may sakit. Yun lang yung nakita nila. Pero anong nakita ng Panginoon? Hindi yung may sakit. The faith of the people. Kaninong pananampalataya? Yung may sakit? Hindi. Yung mga nagdala sa Kanya. Di ba kung minsan nga mga tao, gala ho kayo ng gala. Gabing-gabi na. Sabi ko, ano po yung gala kong ito? Kasi ichichismis ko sa iyo yung paraan pumunta sa langit. Naniniwala naman kayo sa chismis, di ba? Kapag pumunta dito ang kapitbahay nyo, alam mo, Mare, pare, tapos magiinuman pa kayo, tapos magkukwentuhan kayo. Pagkatapos mamaya, nag-aaway na kayo doon sa ichinismis sa'yo. Tama? Kasi naniwala ka sa sinabi niya. O ngayon, pupunta ako dito. Chichismis ko sa'yo, totoo. Na ikaw ay makasalanan, pupunta ka sa impyerno, pero kailangan mo ang Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Bakit ba hindi mo patiyak na pupunta sa langit? Alam mo naman na namatay siya. Alam mo ang kulang? Wala kang pananampalataya. Mas naniniwala ka sa kwentuhan mo doon kesa sa salita ng Diyos. Ba't hindi mo paniwalaan yan? Sabi niya, oo nga no. If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart, ano ka? Maliligtas? Oo. Alam mo naman namatay si Kristo. Alam mo naman na makasalanan ka. At alam mo rin pupunta ka sa impyerno. Ba't hindi ka ba maligtas sa ligtas? Paano naniniwala ka sa chismis ng iba? Bakit hindi sa salita ng Diyos? Amen. Kaya sa biyaya ng Panginoon, yung mga chismosa na ikinig. At sa biyaya ng Panginoon, yung mga chismoso, mas marami chismoso sa Pilipinas. Naikinig din. Sabi ko sa salita ng Diyos, yun ang inyong tingnan. See, Jesus said, the world sees problems, but Christ sees people. The world sees appearances, but Christ sees the needs. Dapat ganun din tayo magtingin sa tao. Ano kayang kailangan niya? Ano ba maitutulong ko? Essentially, that is the real essence of Christianity. Hindi yung what can I take from Him? Marami mga ganyan. Anong makukuha ko sa simbahan? Anong makukuha sa pagbibigay? Anong makukuha ko diyan? Anong makukuha ko diyan? You always think about yourself, so selfish. Pero ano dapat maibigay natin? The eyes of Jesus sees the need. The third thing. The eyes of Jesus see what is hidden. Yung nakatago. Yung hindi kayang tingnan ng mata. Tingnan nyo, Mark chapter 10, verse number 21. Mark chapter 10. Dito ay ang kanyang pakikipag-usap sa isang tao. The young ruler. Rich young ruler. Sincere, mabait. Professional, may pera. Tingnan sa verse number 29, Mark chapter 10, verse 21. Then Jesus, beholding him, loved him and said unto him, one thing thou lackest. Go thy way. Sell whatsoever thou hast and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven.
And come, take up the cross and follow me. Totoo nakita niya kung gaano siya kabait. Totoo nakita niya kung gaano siya ka-righteous. Pero nakita pa rin ng Panginoon, the idol, his covetousness. Yung pagiging makasarili pa rin niya. Ito yung kulang mo. Ito yung kulang mo. I thank God I have a Christ like that. Na hindi lang niya nakikita, yes, totoo, nakikita niya good points natin. Pero nakikita niya yung mga dapat na maayos pa sa buhay natin. Kaya pag ikaw ay napunta sa bahay-sambahan ng Panginoon, ay dapat talagang you've got to look at the glass of liberty, the law of liberty. Makita mo kung paano ka aayusin ng Panginoon sa buhay mo. You see, He still saw that there is idol. Idol is covetousness. Yung bagay na pumapagitna sa Diyos at sa iyo. Na mas uunahin mo yung covetousness mo, yung pera mo, yung loss mo kesa sa Panginoon. God sees what is hidden. Dahil nga sa nakikita that he is being praised, the young ruler, rich, good person. Oh, marami nang nagagawa yan sa buhay. But God sees still that there is something else. Tanda niyo rin pa sa Mark chapter 12, yung isang balo. When Jesus sat at the treasury, naupo siya doon sa pagbibigayan. Kapatid, pakigising lang yung nasa tabi nyo. Umupo ang Panginoon sa treasury. Sa panahon ng Panginoon, meron yan treasury. Doon sila yan. Hindi kagaya ngayon sa atin, mayroong offering bag, di ba? Pero ginagawa din naman natin minsan-minsan yun, di ba? Yung, kailan natin yan gagawin? Sa ating treasure offering. Ngayong September, may treasure offering tayo. Kaya nga may ilalagay tayo dito. Pagkatapos yan, dadalhin natin yung pambigay natin sa Panginoon sa treasure. Handa na ba kayo doon sa treasure offering sa September? Amen? Oh. Pagkatapos, ang Panginoon, yung part na ganun yung giving nila every time. So meron yan mga boxes doon. Umupo ang Panginoon doon sa treasury. Pagkatapos dumadating na yung mga mayayaman, yung mga kotse na mga hybrid, mga ano pala, mga BYD, ano pa ba? Mga Toyota, yung mga gagaling, di ba? Kita niya, lalaki. Pagkatapos yung mga professional, andun yung mga attorney, siguro, andun yung mga mayayaman talaga. Dala nila ang kanilang mga talugong daming nilalagay. Pero may anong napansin ng Panginoon? Anong pinansin ng Panginoon? Yung balo. Anong dala-dala niya? 2 mites. 2 mites. Kumbaga sa atin, 2 sentimo. Nakikita na ba kayo mga batang 1 sentimo? Nakikita ka, meron ngayon. Wala na sentimo ngayon eh. 5 ngayon. Meron pa bang 5 centavos? Wala na rin ano? Kasi nung panahon ng mga lolo nyo, meron yung yung sentimo, may butas yun. Kaya nilalagay yan siya. Kasi malaki pa noon ang ibig sabihin ng pera noon. Ang pamasahe nga namin noon, galing ang tatay ko, pamasahe niya magmula La Union papuntang Baguio hanggang doon sa amin. 10 centimos. Nakakita na kayo ng 10 centavos? Baka naman 10 pesos na yun. 10 lang, sabi ko, gano'n. Yan talaga yun, pamasahin niya, 10! Oh. Sister Tweet, ano noon nang sa inyo? Ang sa atin kasi, di ba? Nakuha mo na ba yung sentimo pa rin? Naabutan mo yun, ano? Yung inilalagay natin sa ano?
Sino pa ba dito ang mga ancient manuscripts? Si Nanay Adeling, di ba? Yung sentimo. Oh, di ba? Nakita nyo yun, di ba? Oh, yan. Tanungin nyo si Lola. Okay. Sentimo yun. Kumbaga, yun yung katumbas, tapos balo siya. Pag balo, walang asawa. Nung unang panahon, pag balo ka, wala kang asawa, wala ka nang maaasahan. Ngayon, pag balo ka, pinakamayaman ka. Di ba, Ruth? Okay. Lalo na pag may insurance yung asawa mo. Oo. Ayan. So yan, makikita yun. Sabi ng Panginoon, nang nagbibigayan na sila, nakaupo ang Panginoon talaga, nanonood siya ng offering. Akala nyo, hindi niya tinitingnan yung offering mo? Hello? Wala akong iniimbento dyan. Basahin mo Mark chapter 12. Di ba? Verses 42 to 44. Nandun yan. So naupo siya. Ano nakita niya? Yung balo dumating. Pagkatapos tinawag niya yung mga disciples. Sabi niya, look, ang mga yan, mga professional na yan, ang mga mayayaman na yan, nagbigay ng malalaki. Pero barya na lang nila yun. Barya. Sobra lang nila yun. Sober. Sobra lang nila yun. Mabarya-barya lang yan. Kaya nila naibibigay yun kasi malalaki. May mas malalaki pa yung naiwan sa kanila. O nagbigay yan ng 20,000 pero naiwan naman talaga sa kanya 2,000,000. Kaya okay lang sa kanila, di ba, barya? Mali-maleta kasi yung kanilang pera. Kaya okay lang na magbigay sila ng 25 million, ganyan-ganyan, araw-araw. Kasi malay-maleta naman talaga yung pera nila. Nakakapunta sila na kung ano-ano at nakakakain. Ganun, sabi ng Panginoon. Kasi ang lalaki naman yung natitira sa kanila. Pero anong sabi niya? Pero itong widow woman na yan, yung ibinigay niya, buhay niya. Lahat yun sa kanya, pag binigay niya yung 2 sentimong yun, wala na talaga siya. Pero nagbigay siya. Nakuha natin. Kita natin yung mga malalaki. Pero ang tinitingnan ng Diyos, yun natira sa'yo. Kaya pag nagbibigay ka, hindi naman yung laki na yan eh. Oh, I've given so much. Pero tinitingnan pa yun, yung natira sa'yo. Hello? God sees that which is hidden. All things are naked and open unto His eyes. Nakikita ng Panginoon yung motive natin. Yan naman na hindi nakikita eh. Nakikita lang natin yung nangyayari. But Jesus sees the motive. Jesus sees the faith. Jesus sees the sacrifice. Jesus sees our hidden struggles. Hindi nakikita ng iba. Because nothing escapes from His eyes. Yun ang aking Panginoon. Yan ba yung Panginoon nyo? See, the eyes of Jesus see that which is not seen by the naked eye. And Jesus' eyes see not only with that, but with always compassion. Kapag tumitingin ang Panginoon sa mga bagay, He has always compassion. When He saw the great multitude, He was moved with compassion. When Jesus saw her weeping, He was moved with compassion. When He saw His disciples, tandaan nyo sa Mark chapter 6, verse 48, na yung kanyang mga disciples, sabi niya, sige, mauna na kayo. Pagkatapos sumakay sila sa barko at doon sa kanilang sasakyang pandagat. Pagkatapos dahil nga sa nakikita niya, they were rowing. Talagang against the air, against the wind. Sige lang, nag-row sila. Kita ng Panginoon yung bagay na yan. At nakita niya in a distance, na hirap sila para lamang pumunta sa kabilang pampang.
Matthew chapter 6 yan. I'd like you to read that sometime. Nakita niya yung kanilang struggle from a distance. Sa tingin mo, hindi niya kita yung struggle mo from a distance. Sa totoo, God, our Christ sees our tears. God sees our burdens, our disappointments. And He sees your sacrifice for the Lord's work. I may not be able to see it. Others may not. But our Savior sees that. Nothing done for Christ is ever forgotten. Kaya nga sabi ng Hebrews 6 verse 10, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Kaya bilang mga anak ng Diyos, dapat matutunan natin how the Lord sees. Nakikita tayo ng Panginoon. At dapat ganun tayo tumingin. Do I see people as Jesus see them? Do I look beyond the appearance to the heart? Do I have compassion where Christ has compassion? Am I mindful that Christ sees both my private life and my public? Am I encouraged that no sacrifice for Christ is not unnoticed? Doon ka ba na-encourage? Kaya tandaan mo, ang mata ng ating Panginoon is both a warning and an encouragement. Warning, because He sees what you do in the dark. He sees your motive. Ba't ka lumalapit dyan? Ba't mo ginagawa yan? Why do you do what you do in the temple, in the church? God sees your motive. When you approach a person, God sees your motive. God says, the eye of the Lord is in every place, beholding the evil and the good. He sees everything. Kita niya yan. Kaya nga, take warning, ladies and gentlemen. If you are a child of God, take warning. God sees your motive. Those that are hidden. Kung masama yung balak mo, kung masama at ika'y gumagawa ng bagay na hindi kalooban ng Diyos, He sees that. Nakikita ng Panginoon yan. I may not be able to see it. Others may not be able to see it. But God sees that. Eh, anak ka na ng Diyos. Kaya mga backslider, kaya mga karnal. Ang pinapagana mo yung gusto mo, ang pinapagana mo yung kakarnalan mo, the flesh. Kita ng Panginoon yan. Ano lang yung sis, mag-pray tayo. Pagkatapos nag-pray. Ay, high school pa lang. I am praying for you. I love you. Pinagpe-pray ko talaga na dapat, di ba, sabi ng Panginoon, ay ang mananampalataya at mananampalataya lang dapat magkakaroon ng relasyon, di ba? Pero high school pa lang yun. Pero may ginagamit mo yung pagpe-pray na yan para lang sa last mo? Para lang magawa mo yung masama? Masama ba yung manligaw, pastor? Eh, high school pa lang ako at saka masama nga. Bakit? Ang sabi ng Panginoon dyan, yan dyan nag-uugat. Anong salita yun? Fornication, hindi pronunciation. Fornication. Parang yung isang nakatira dito noon eh. Ang ginagawa mo dyan, nagpa-practice po ng fornication. Sabi, anong fornication? Ang ginagawa mo, ito po, kung paano ko po i-pronounce to, hindi ang fornication, kapatid. Yan ay pronunciation. Huwag mong sasabihin yan. Pag narinig ka ng iba, biro mo, pinagpa-practice kayo dito ng fornication. Yung fornication. Mga bata, makinig. Yung fornication, hindi pa kayo mag-asawa, akala mo mag-asawa na kayo, nag-holding hands.
Ha? Pagkatapos ay inaakbayan niya. Pagkatapos ay gagawa sila ng sarili nilang bank account na pambihira, mayroon silang joint account. Ay high school pa lang, o kaya college pa lang, di naman sila mag-asawa. Fornication ba yun, Pastor? Oo. Hindi pa mag-asawa, pero nagmumukhang mag-asawa. Ano, tahimik kayo? Kita ng Panginoon yan. Ay, yung iba naman, adultery. Ano naman yung adultery, Pastor? Siyempre, may asawa ka, pagkatapos papatol sa iba. Aray ko. Oh. Yung puso mo nasa iba na. Kaya kayo mga may asawa, kung yung puso na nasa iba na, yung enjoyment mo ay nasa iba na, adultery na tawag niyan in the heart. Kaya dapat tigil-tigilan mo yan kasi kita ng Panginoon yan. And second, it encourages us. Amen? In-encourage tayo that God sees us. Kaya kung ikaw man ay nagsasacrifice sa gawain ng Diyos, keep sacrificing for the Lord. He sees you. Hindi man minsan ikaw ay mapansin ng pastor o kaya may announce. Kasi hindi naman kagaya ng kung minsan ay nailagay dito, donated by, di ba? Itong posting ito ay donated by Michael Nedja. As susulat natin, Michael Nedja. Ito naman ay donated by, sino mga nag-donate? Tapos made by, sino mga engineer natin? Doroy. Ayan. Sino nagpintura? Painted by Digno. Hindi man natin alam. Paano naman yung kinain ninyo? Lagi kayong nahingi ng pagkain. Bekenemen me kape. Itong mga ito, paano ilalagay pa? Bekenemen. Sabi ko mga bekenemen na yan eh. Lalagyan kitang bikini. Ang mga to. Hindi natin. Sino nag-donate nito? Pero sa totoo mga kapatid, ito ay bunga ng ating Christmas gift to Jesus. Amen? Kaya nung nagbigay ka, nandyan yan. Ay di, nandyan pangalan mo. Kaya lang, huwag mo munang isusulat. No? Isang araw, marami pa tayong gagawin. Kita yan ng Panginoon. Just keep sacrificing for the Lord. Amen? Ngayon, malapit na ang ating treasure offering. Tahimik ka. Treasure offering. Pag sinabing treasure, ay treasure talaga. Mamahalin yun. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, He will never forget your work, your labor of love. Amen? Tingnan ng Panginoon. That's why we've got to be faithful. It's both an encouragement and a warning. Let's all stand up, please. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataon pinagkaloob mo po sa amin. Patingnan, paano mo bukang tinitingnan. At ganun din po na maging ugali namin. To see people, to see the need, to see how you see things. Maintindihan po namin. And may we have your eyes also for things. Pagpalain mo po ang invitation ngayong umaga sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, ba't hindi tayo lumapit sa Panginoon? Lord, help me have that kind of an eye. Kung saan ka man kinausap ng Panginoon, ano man ang dapat mong isuko sa Diyos, you come. You just come and freely come to the Lord. Talk it out with God. Lord, let me see these things the way you see it.